talagang sinilaban ang probinsyang ito noong 2016 nung tinamaan ng El Nino. Sa sobrang init nga raw noon, muntik na silang sumailalim sa state of calamity. Mabuti na lang, noon magpahanggang ngayon, meron silang mga pamatid-uhaw sa nakapapasong init ng panahon. Halo-halo! At natatangi ang kanilang halo-halo. Bukod sa sago, gulaman, minatamis na saging at leche flan, meron din itong dinurog na mani. Ngayong tag-init, tikman natin ang kakaibang halo-halo ng mga tiga Sultan Kudarat. Sa Sultan Kudarat, meron silang kakaibang halo-halo na ang sangkap, gulay at prutas. O diba, healthy? Sa Davao Oriental naman, ililipad kayo ng eroplanong ultralight. Habang sa Davao, ang kanilang water dam, ginawa nilang water slide. Sa palengke pa lang ng Esperanza, may 30 magkakatabing tindahan ng halo-halo. Sa daming araw ng mga nagtitinda, pwede nilang sabihin na ang Sultan Kudarat ang halo-halo capital ng Pilipinas. At dahil ipinagmamalaki nila ang kanilang halo-halo, noon lamang nakaraang taon, nagdiwang pa sila ng kanilang kauna-unahang halo-halo festival, ang mga stall pasarapan. 1970 pa lang daw, marami nang nagtitinda ng halo-halo sa Esperanza. Pero ang isa raw sa pinakasikat at talagang binabalik-balikan ang kay Lola Norma, 72 anyos. Nakita ko yung malakas masyado ang halo-halo. Naghalo-halo din ako. Pagmamalaki niya nang dahil sa halo-halo, napagtapos niya ang kanyang mga anak. Yung panganay ko, Doctor of Medicine. Yung ikalawa ko, nurse. Yung ikatatlo ko, mechanical engineer. Yung ikaapat ko, medtech. Yung ikalima ko, nurse. Ikaanim, nurse pa rin. Ang ikapito, judge na ngayon. Ngayong Abril, ipagdiriwang sa ikalawang pagkakataon ang kanilang halo-halo festival na ang tampok namang sahog sa taong ito, gulay! Malalawak din kasi ang taniman ng mga gulay ng Sultan Kudarat. Kaya naman, naisipan nilang lagyan ng kakaibang twist ang kanilang halo-halo sa taong ito. Sasahugan ito ng repolyo, carrot, sayote at iba pa. Nakapag-isip naman ako na gagawing festival na lang ito para naman maipakilala na dito pala sa Esperanza ay may masarap na halo-halo. Kahit na next month pa ang kanilang pagdiriwang, ngayon pa lang, uunahin na nila tayong patitikman. Nagsama-sama ang mga pinakamasasarap na gumawa ng halo-halo sa bayan ng Esperanza para sa isang veggie halo-halo battle. Bawat koponan may kanya-kanyang pambatong sangkap. Ang Team Black Shadow bet ang leche flan with malunggay leaves. Kasi sir, naisip ko lang na mas masarap pa yung leche flan namin kung malagyan namin ng malunggay. Kasi yung malasahan mo doon sa leche flan, hindi lang matamis, malasahan mo matalaga yung malunggay. Leche flan with malunggay din ang pambato ng Team 3 Angles. Linamnam siya, ma-feel mo pag kainin mo, nutritious siya. Ang Yellow Bell Team naman, kalabasa ang panlaban. Squash Delight. Gawa ito sa kalabasa at ilan daw secret ingredients. Pagmamalaki nila, lasa itong ice cream. Nilagyan namin ng mga secret ingredients para nakakaiba siya kasi di kagaya sa leche flan na parang mas matigas siya. Pero yung Squash Delight, malambot siya na parang ice cream. Ang Team Miami Orange naman, kalabasa rin ang pambato. Pero isinama nila ito sa kanilang leche flan. Creamy siya, natural po talaga siya na kalabasang masustansya po. Samantala, ang Red Dragon Team, hindi naman daw bitter. Kahit pa ang kanilang secret weapon, ampalaya. Ordinaryong ampalaya lang, sir. Yung bitter talaga, sir. Hindi rin daw pahuhuli ang carrot leche flan ng Team Tres Marias. Ang carrot po, dinan namin sa blender at hinaluan ng mga ingredients. Pero para maiba naman daw ang halo-halo ng Team Lovely Pink, nilagyan nila ito ng siling. Para naiba naman sa lahat, unique ba? Para magkaalaman na kung kanino ang pinakamasarap na veggie halo-halo ng Sultan Kudarat, nag-imbita kami ng 20 mga hurado.
empleyado, isa-isang tumikim. Ano naman kaya ang say nila? Kahit yung palaya, naging matamis na rin. First time ko makatikim ng halo-halo na may malunggay. So, authentic yung lasa. Contestants, pwede na kayong humarap sa inyong harapan. At ang nagwagi, ang halo-halo na may carrot leche flan ng Tres Marias. Ang masarap kasi sa raw yung ating mga ingredients dito. Crunchy. Mayroong mga masarap. Mindanao, ang ikalawang pinakamalaking isla ng ating kapuluan at ang pinakamataas na bundok. Narito, ang mahigit 9,000 feet na Mount Apo. Pero sa paanan ng Mount Apo, sa Bansalan, Davao del Sur, tuloy ang ligaya. Sa dam kasi ng National Irrigation Administration o NIA na narito, hindi lang lagaslas ng tubig ang maririnig, kundi pati na sigawan. Ang irrigation dam kasi, ginawa na nilang isang malaking water slide. Kung saan pwedeng magpadaus-dos, unlimited, one to sawa, ng libre. Ang tubig na umaagos dito, nagmula mismo sa Mount Apo. Ang taas ng slide, 20 feet. This dam was actually been constructed for the purpose na mabigyan po ng water supply yung ating mga farmer beneficiaries sa lowland during drought season. Ang tubig ay galing po sa national park po natin sa Mount Apo, and then this dam will contain 500,000 liters of water. Dahil malinis ang tubig, dito rin pumupunta ang mga labandero at labandera ng Bansalan. Ang magkakaibigang ito, tuwing init na init daw, sabay-sabay na nagpapadulas pababa ng dam. Bata pa lang daw sila, ito na ang kanilang nakagawian. Para lang kasi kami i-skate. Ginagaya namin yung sa labas, yung parang sumasakay ng skate, gano'n. Sa amin, walang skate. Paalang. Tapos yun, nakabisado na namin kung anong tricks ng pa-slide. Kwento naman ng mga tiga-local government unit ng Bansalan, makapal daw ang lumot sa padulas na parteng ito ng dam. Yun nga lang, sa dami ng mga nagpapadulas, naubos pati lumot. Maganda pa nga yung pagpa-slide nila before dahil ang daming lumot. So talagang very quick. Talagang synchronize yung body movements na kasi nakakatulong yung lumot. 2 years ago na officially recognized yung pagpapa-slide not only with the children but as well as the adult ones. Pero pinag-iingat ng local government unit ng Bansalan ang mga nagtutungo rito para maranasan ang kanilang higanteng water slide. Hindi naman daw kasi ito talagang pasyalan. Lagi naming pinapaalala na kailangan i-secure muna nila ang sarili na safely when doing said activity. Although magandang experience nga pero at your own risk, masasabi natin. Kung magagawin naman sa Mati, Davao del Sur, ang kanila ritong pampalamig, ang kanilang world-class surfing spot, ang Dahican Beach. Pero hindi lang daw sa pagligo rito ka mag-feeling presko. Malalamigan ka rin daw, pati sa pagsakay ng ultralight. Ito ang pinakamaliit na uri ng eroplano. Katunayan, 2 lang ang kasya rito, ang piloto at ang pasahero. So just in case may structural failure tayo or engine failure, kailangan natin mag-emergency, hahatakin na natin itong lever dito to deploy the parachute. Operations naman ito, hatakin natin itong stick, mag-nose up yung aircraft. Pag pinulak, nose down, then left-right, sa banking niya, sa roll ng aircraft. Ito naman yung pedals niya, tawag dito sa rudder control. Sa ground, ito rin yung steering niya. Dito nakilala ng aming team ang magkaibigang Angie at Kat. Photographer mula sa Spain, si Kat. At ang bayan ng Mati raw talaga. Ang paborito niyang puntahan dito sa Pilipinas kapag gusto niyang mag-relax. I saw it flying over the beach, but I never considered like going and trying it out. And then when I found out it was like an open, like 2 wings, great, fantastic. Unang sumalang sa ultralight, si Kat. I'm excited. Why? New experience. Pagkatapos maikabit ang kanyang seatbelt,
at intercom helmet, up, up and away! Mula sa Himpapawid, kita ang ganda ng Dahican Beach ng Mati. Tanaw rin ang malawak na kabundukan. Matapos ang 15 minutong paglipad, it was mind-blowing, really. I would repeat now. Sunod na sumakay si Angie. Kasi ina-expect ko magandang view, sunny. Kasi nakita ko sa photos sa online, yung sobrang ganda ng view with the really blue sky, ganyan. I can't wait to fly and see the whole Mati. In 3, 2, 1, take off! Sa pagkakataong ito, napagbigyan na ng magandang panahon si Angie. Mas malinaw niyang nakita ang bayan ng Mati mula sa Himpapawid. Sobrang saya. It's actually my second time, but it still gave me the same chills when on my first try. It's amazing. Ang ultralight kaya lamang lumipad ng may taas na 500 feet. Kumpara rin sa ibang eroplano, low and slow ang lipad nito. Hindi nga lang mura ang singil, 2,700 pesos bawat pasahero. Ilang dekada mang pinahirapan ng mga digmaan at kaguluhan ang ilang mga probinsya ng Mindanao, nananatili itong lupang pangako. Sana makamtan na ang tunay na kapayapaan na mas marami pa ang mabiyayaan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.